Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother or kapanalig, Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Sabayan niyo ko, mga kapanalig. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso dahil ituturing kitang aking nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sabi sa Psalms 143 verse 8, it says, "Let the morning brings me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life." Psalms 143 verse 8. Pangalawang scriptures po, mga kapanalig, nasa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. It says, "No human mind has conceived the things God has prepared for those who love Him." Yan po ang dalawang scriptures na napakagandang inspirasyon po natin, mga kapanalig. Episode 90 na po kaagad tayo para manood sa atin lahat. Ito po ay I remain the same throughout time and eternity. Pero kung mamarapatin ninyo, basahin ko ang Great is Thy Faithfulness na napakagandang scriptures nasa Deuteronomy chapter 33 verse 27. Ito po ay from Great is Thy Faithfulness, Deuteronomy chapter 33 verse 27. Panahon ni Moses. "The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms." Refuge ay silungan, mga kapanalig. Salita ng Diyos na hinango ni Sarah Young sa libro niyang Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Hesus, Jesus Calling, sa libro ni Sarah Young, October 8, episode 90, ay nasa Isaiah chapter 41 verse 10. Napanood ko ang interview YouTube video ni Ami Austria Bintora kay Christopher De Leon noong December 19 last year, magpapasko. Paborito ito ni Christopher De Leon, ating paboritong Kuya Christopher, Kuya Boyet. Ito po, it says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Yan po ay nasa Isaiah chapter 41 verse 10. At ang pangalawang scriptures for today na ating babasahin, mga kapanalig, nasa sa tulong ng Banal na Espiritu, siyempre, Psalms 102 verse 27. It says, "But you are the same, and your years will have no end." At ang pangatlo pong ating babasahin sa tulong pa rin ng Banal na Espiritu, nasa Acts of the Apostles, gawa ng mga apostoles, nasa Acts 17 verse 28. Opo, Acts 17 verse 28. It says, "For in Him
we live and move and have our being, as also some of your poets have said, for we are also His offspring. Ito na po ang ating episode 19. Then tatalakayin natin lessons ni John C. Maxwell. Sa Exodus pa rin, Moses' life mission in his 5 excuses. And then mga scriptures na galing sa ating mga kapanalig sa Facebook at mga motivational quote sa Happy to Serve Cleaning Company na RSC Cleaning sa Facebook Messenger. Ito na po mga kapanalig, ang mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ for today on November 8. Opo, November 8. Learn to appreciate difficult days. 5 words. Utos po ito, tingin ko. Talagang inuutusan tayo ng Panginoon Diyos para sa ikabubuti natin, ng buhay natin, para makarating tayo sa langit. At para sumunod tayo sa Kanya, para manatili sa Kanya, para tanggapin ang lahat ng mga biyaya at mga trials na papayagan niya, pero bibigyan niya tayo ng lakas at to reproduce. Dahil if we aren't growing, we are dying. Learn to appreciate difficult days. Be stimulated, pasiglahin, by the challenges you encounter along your way. As you journey through rough terrain, ito po ay magaspang na geographic area, with me as you journey through rough terrain, with me, gain confidence from your knowledge that together we can handle anything. Yes, together we can handle anything. Pagdidiin ni Lord Jesus Christ. Together, ibig sabihin, kasama tayo. We can handle anything. This knowledge is comprised of 3 parts. Your relationship with me, number 1. Promises in the Bible, number 2. At number 3, past experience of coping successfully during hard times. Coping ay attempting to overcome problems. Ang ibang translation po niyan. Look back on your life. Utos ni Lord Jesus muli sa atin lahat, mga kapanalig. And see how I have helped you through difficult days. If you are tempted to think, yes, but that was then, and this is now, remember who I am. Although you and your circumstances may change dramatically, I remain the same throughout time and eternity. Ulitin ko po Although you and your circumstances may change dramatically, I remain the same throughout time and eternity. This is the basis of your confidence. This is the basis of your confidence in my presence. You live and move and have your being. Yan po ang panghuling salita dito sa libro ni Sarah Young, sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, dahil nga Bible-based. Kababasa lang po natin ng mga 3 powerful scriptures sa Isaiah, sa Psalms, at sa Acts of the Apostles. Ito
Ito na po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig. Sa tulong ng Banal na Espiritu, para sa gloria ng Panginoong Jesus. Amen? Matuto kang pasalamatan ako, kilalanin ako kahit na sa mga araw na napakahirap, napaka-problematic, napaka-super bagyo ng mga araw. Pasiglahin mo sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyong nakakaharap sa mga daan na dinadaanan mo, anak, sa paglalakbay mo, sa pamamagitan ng magaspang, lubak-lubak ng mga daan, lubak-lubak ng mga lugar na kasama ako, ay makakakuha ka ng malaking kumpiyansa at plus factor sa iyo, anak. Gain, ang ibig sabihin dito, gain. Mas nadagdagan ka kasi kasama mo si Lord Jesus Christ dito sa mensahe niya sa episode 90. Gain confidence, sabi niya, makakakuha ka ng kumpiyansa sa sarili mo, ng iyong pag-iisip, at na kasama ko ay kaya nating gawin lahat, kaya nating dalawa na dalhin ang lahat ng mga problema mong kinakaharap. Kaya nating dalawa, anak. Yes, kaya nating dalawa, anak. Pagdidiin ni Lord Jesus Christ, kaya nating dalawa na i-handle ang anumang problema. Hawakan or resolbahin, bigyan ng solusyon ang mga problema mo or makalabas ka sa bagyong dinadaanan mo. Itong pag-iisip nito ay compromise sa ibang translation ay made vulnerable. At ito ay makakapag-compromise ng tatlong parte. Una, ang iyong relasyon sa akin, ang mga pangako ko sa Bible, at mga nakaraang mong karanasan na sinubukan mong harapin. Ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ sa pangatlo, kung babalikan na natin ang nakaraan, di ba nakasurvive tayo, maraming sakit, maraming problema, maraming bagyo, may mga taong masasamang dumaan sa ating buhay, pero nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Mayroong malaking rason kung bakit nandito pa tayo ngayon. Dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa kanyang mercy, at dahil sa kanyang goodness, dahil sa kanyang mga kabutihan. Kaya hanggang ngayon, nandito pa tayo ngayon, mga kapanalig, na nakikinig ka sa mensahe ni Lord Jesus Christ ngayon sa atin. Na napagtanto mo na yung mga nakaraan mo ay nagtagumpay ka naman kahit na sa mga mabibigat na panahon. Kaya, balikan mo ang nakaraan mo. Ibig sabihin dito, hindi tayo pinag-dwell, na hindi na tayo mag-move on, mag-move forward, look back on your life. Ibig sabihin, mag-meditate ka, tignan mo yung nagawa ko sa iyo, anak. Parang ganun ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ dyan. Look back on your life and see how I have helped you through difficult days. Tignan mo ang mga nakaraan ng buhay mo at makikita mo, mapagtatanto mo, mapagninilay-nilayan mo na tinulungan kita kahit sa mga panahong napakahirap. Kung ikaw ay tempted, natutokso o natokso na isiping, yes, but yan ay nakalipas na.
So parang tinitingnan mo, nakaraos ako ng nakaraang mga taon, pero yan ay nakalipas na. Nag-aalala ako sa mangyayari kinabukasan. Parang ganun ang ibig sabihin dito. Ito ngayon ang dapat mong tandaan na kung sino ako. Dapat mong tandaan kung sino ako. Kahit na ang ang kamalayan mo ay pwedeng makapagpalit dramatically. Mapalitan dramatically, ibig sabihin napakalaki at merong super emotion mo na halimbawa ikaw ay na-promote o ikaw ay na-demote at ano man yan na nagbabago kasi lahat naman ng panahon ng mga bagay o kahit na mga material ay kumukupas yan. Sabi ni Lord Jesus Christ sa pagdidiin niya sa huling bahagi ng episode 90, mga kaibigan, mga kapanalig, na nanatili akong kapareho ng mga nagdaang panahon at ako ay magpakailanman. Nananatili akong sa mga panahon na nagdaan at magpakailanman. Ito dapat ang basihan mo ng kumpiyansa mo sa sarili mo, anak, na sa aking presensya ay nabubuhay ka, na makagalaw at makapamuhay ka ng iyong buhay. Yan ang episode 90. Kahapon po, di na natin nabalikan ng episode 88 ay palagay ko hindi na tayo mag-quick review dahil pwede naman nating balik-balikan ng mga episode na halimbawang gusto nating mabalikan. Ito naman ay recorded at sa tulong ng Banal na Espiritu. Repetition is the mother of skills. So para magkaroon pa tayo ng espasyo na matagdagan pa natin ang mga topic natin na added value, kadagdagan na halaga sa atin. Kadagdagang halaga. Si John C. Maxwell sa libro niyang The Maxwell Leadership Bible at sa mga 100 books niya, especially leadership, especially attitudes, dahil mayroong winning attitude. Opo, mayroong winning attitude. May napakagandang libro po niyan. Nasa YouTube po ang mga yan. So, binibigyan kasi tayo ng value. Gusto niya tayong dagdagan ng value kasi mahalaga tayo sa ating Panginoon at syempre mahalaga rin mahalaga tayo kay John C. Maxwell. Kaya isinulat niya ito over 800 lessons. Galing po tayo sa Genesis at mga nakaraang araw, introduction ng Exodus, pangalawang aklat ng Lumang Tipan. And then, kung papayagan pa tayong manatili dito sa napagandang mundo na gawa ng ating Panginoong Hesus, ay tatalakayin pa natin ang mga bagay na makakapagdagdag ng halaga sa atin. Ito po ang Moses' life mission and his 5 big excuses. Nung tinawag si Moses sa burning bush na hindi natutupo, pinatanggal pa nga sa kanyang sandals kasi holy, banal yung kanyang kinatatayuan. Ay ito ang kanyang mga 5 excuses, mga dahilan na kailangan nating pagnilay-nilayan na makakadagdag ng halaga sa atin at makakapagbigay ng inspirasyon. Ito po, nasa Exodus chapter 3 verse 11 and then itinuloy sa Exodus 4 verse 14. Ito na po ang mensahe ng ating kaibigang si John C. Maxwell. Pagka nakaharap mo daw siya or sa mga kanyang mga gatherings at mga events, big events, small or big events, sasabihin sa iyo, I'm your friend John.
Ito po, most of us can list excuses why we don't lead effectively. Tayo raw, sabi ni pamungad ni John C. Maxwell, ay mayroong mga listahan tayong mga dahilan. Yes, mga dahilan, mga palusot kung sa Tagalog. Ang mga excuses ay palusot. Gusto mo lang lumusot, nagdadahilan ka lang. Kasi pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Napakagandang kasabihan nating mga Tagalog. Why don't lead effectively? Why we don't lead effectively? Just as Moses did. When God called him, he instantly thought of 5 reasons why he couldn't lead. Nung tinawag siya ng Panginoon, ay nakapag-isip kagad ng mga palusot si Moses para magdahilan sa Panginoong Ama sa Langit. Ito po ang excuse number 1. Who am I? Sino po ako? Panginoon, sabi niya sa Panginoon nung siya ang inatasan na palalayain ng Ama sa Langit ang talagang napakatagal ng naging alila na lahi ni Abraham, Jacob, kay Joseph sa Egypt, nung iba na ang hari ng Egypt. Sa Exodus po, malupit na malupit at makasarili ang hari ng Egypt. Ito po ang dahilan. Who am I? Verse 3 or chapter 3 verse 11. And paliwanag ni John C. Maxwell, Moses struggled with his identity. Nahirapan si Moses na matandaan kung sino siya. Siya ay naordinahan na kaya nga naligtas siya sa pagpapatay ng hari sa Ehipto nung siya ay sanggol. Inilagay nga ito sa basket at pinaanod, pero binantayan ng kanyang ate Miriam. Sinadya talaga yun dahil alam nilang doon naliligo ang prinsesya na anak ng hari. Ito po ang karugtong. Moses struggled with his identity. He just didn't feel qualified. He thought God had picked the wrong leader. Nahirapan si Moses, hindi makapaniwala at nalimutan ang kanyang pagkatao na siya ay naordinahan ng siya ang magiging deliverer ng mga Israelites. Hindi niya naramdaman na siya ay kwalipikado. Naisip niya na nagkamali ang Panginoon na siya ay pinili. Ang sagot o tugon ng Panginoon sa excuse number 1 ni Moses, it doesn't matter who you are, I am with you. Exodus chapter 3 verse 12. Ang tugon ng Panginoon ano? Walang dahilan or wala akong pakialam sa mga dahilan mo, Moses, dahil na sumasayo ako. Excuse number 2 ni Moses, who are you? Sino po kayo, Panginoon? Ang sagot at ang paliwanag pa ni John C. Maxwell nasa Exodus chapter 3 verse 13, Moses felt a lack of intimacy. He didn't know God well enough to describe him to the people and lack convictions. Nagkulang ng paniniwala itong si Moses concerning his relationship with God. Naramdaman ni Moses na siya ay may kakulangang kanyang isipan na malapit siya sa Panginoon. Kaya nga siya pinili kasi gusto siya ng Panginoon. Nagtitiwala ang Panginoon sa kanya. Hindi masyadong kilala ni Moses ang Panginoon.
At na ang pagka alam niya sa sarili niya, hindi siya kikilalanin ng mga tao. At sabi pa ni John C. Maxwell, nagkulang ng paniniwala sa about relasyon niya sa Diyos. Ang tugon ng Panginoon sa excuse number 2 ni Moses, I am who I am. Dahil tinanong ba ni Moses, sino po kayo? Ang tugon ng Panginoon, ako ay ako. I am who I am. Nasa Exodus chapter 3 verse 14. I am ever present. Pagdidiin ni Father God in heaven, I am everything you need. Ako ay ako. Ako ay sumasayo ako ngayon. At ako ang kailangan mo. Ang lahat ng pangangailangan mo ay ako. Pagdidiin ni Father God in heaven. Hindi pa rin natapos ng pagdadahilan, pagpapalusot si Moses. Mayroon pa rin number 3. Ang number 3 palusot ni Moses. What if they don't listen? Itong what if pala, nung paman ay naiisip na ng tao ito. Paano kung? So, what if they don't listen? Exodus chapter 4 verse 1. Paliwanag ni John C. Maxwell, Moses felt intimidated. He worried about the people's reaction to him. Natakot si Moses, nag-alala kung paano at ano magiging reaksyon ng mga tao na siya ang pinili. Ang tugon ng Panginoon sa excuse number 3 ni Moses, when I am finished, they will listen. Exodus chapter 4 verse 2 hanggang 9. Kapag ako'y natapos, sabi ng Panginoon kay Moses, sila ay makikinig. Hindi pa rin tumigil si Moses. Pagpapalusot, meron pa rin siyang number 4. Tandaan po natin, lima po ito. Ang excuse number 4 ni Moses, I have never been a good speaker. Exodus chapter 4 verse 10. Paliwanag ni John C. Maxwell, Moses pretended, naligalig about his inadequacies, who would listen to him if he couldn't speak well. Naligalig ng todo si Moses dahil hindi raw siya makapagsalita, parang ngungu, bulol. Hindi makapagsalita ng todo, ng diretso. Ang tugon ng Panginoon sa excuse number 4 ni Moses, guess who made your mouth? Exodus chapter 4 verse 11 and 12. Tugon ng Panginoon, hulaan mo kung sino gumawa ng bunganga mo, Moses. Napakagandang tugon ng Panginoong Ama sa langit. Papuri sa Panginoon. At hindi pa rin tumigil si Moses sa pagbibigay ng palusot. Excuse number 5. I know you find someone else. Exodus chapter 4 verse 13. Paliwanag ni John C. Maxwell sa excuse number 4 ni Moses. Moses felt inferior. Naramdaman ni Moses na siya ay mahina. He compared himself to others, even his brother, and decided that he came up short. Itong si Moses, kung babalik tanawan natin, ay lumaki ito bilang prinsipe. Nung kinausap siya ng Panginoon, ay nakapag 40 years na siyang nakapag-seminary sa deserto. So, ibig sabihin na noon ay first 40 years ni Moses ay nasa palasyo at second 40 years ay nasa disyerto. So 80 years old na si Moses. Ibig sabihin may wisdom na ito eh. Pero nangibabaw sa kanya ang isip niyang at naramdaman niyang dahil talagang isip at pakiramdam ang nagdidikta ng ating buhay. Pagka ayaw natin ng ating nararamdaman, palitan natin ang ating isipan. Naikumpara ni Moses, sabi ni John C. Maxwell, ang kanyang sarili sa kanyang brother, ang kuya niyang si Aaron.
at na nagdesisyon na si Moses na siya raw ay kulelat sa kanilang magkapatid. Siya raw ay mababa, samantalang naging prinsipe ito. Ang tugon ng Panginoon, "Okay, Moses, I will let Aaron go with you, but I'm still calling you to go." Exodus chapter 4 verse 14. Malinaw na malinaw ang tugon ng Panginoon. "Okay, Moses, yung excuse number 5 mo, at aatasan ko ang kuya mong Aaron na samahan ka, pero tinatawag pa rin kita." Walang nalusutan si Moses, kaya napilitan through empowerment ng ating Panginoon at nagdire-diretso ito ng biyahe. Talagang hindi ito bumaliko ng daan, although merong pagkakataon na hindi rin nakasunod sa Panginoon na nung humihiling ng tubig ang mga Israelites sa kanya, nainis na sa dami ng sakit ng ulo, pahirap, reklamo dito, reklamo doon. Hinampas ni Moses yung bato ng kanyang baston. Sumambulat ang tubig. Ang instruction, kaya dapat tayo ay magkaroon ng inspirasyon na ating Father God in Heaven ay nagbibigay ng detalyadong utos katulad ng ginawa niya kay Noah. Si Noah ay hindi karpintero pero binigyan ng mga sukat, accurate na sukat, at nagawa niya ang 1.5 football stadium na arko. Ginawa niya in 120 years. So, ang Panginoon ay talagang nagbibigay ng detalye pagka siya ay nag-uutos. At nung hindi nakasunod si Moses, pinairal niya ang kanyang emosyon, inis na, nagkaroon din ng bad day, and very diplomatic leader na si Moses. Sabi ni John C. Maxwell, kahit very diplomatic leader, nagkakaroon din ng bad day. Hinampas niya ang bato at malinaw na malinaw sa paglabag ng utos ng Panginoon na idampi lang yung baston niya para lumabas ang tubig. Nakita ng mga Israelites, hinampas niya. So, nabastos ang Panginoon doon. Ang resulta, hindi pinapunta ni Father God in Heaven si Moses sa Promised Land. Pero pinasilip sa kanya bago siya kuhanin. Kuhanin means na sa pagtatapos ng buhay ni Moses. Pero napakagandang ginawa ni Moses na i-train niya ng todo-todo si Joshua na matapat din sa Panginoon. Amen! Papuri sa Panginoon, mga kapanalig. Tumako na po tayo, mga kapanalig, sa mga quote ni Kuya Romy, pati sa Happy to Serve. Shoutout kay Kuya Romy, kay Sister Jean, kapanalig Cecil, at sa lahat sa inyo, mga kapanalig, na masugid po kayong nakikinig araw-araw. Tayo ay lumalagong spiritual. Ito po ang unang quote ni Kuya Romy de Vera Cruz. Galing kay Father Lito Hobson, isa rin sa paborito kong pari sa TV Maria social media platforms ng Catholic Church. Sabi ni Father Lito na isinare courtesy ng ating Kuya Romy de Vera Cruz Jr., ipagdasal na ang katapatan sa Diyos ay magdadala sa atin sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ipagdasal na ang katapatan sa Diyos ay magdadala sa atin sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Sinong tinutukoy po dito? Kanyang kalooban. Kalooban ni Lord Jesus Christ. Courtesy pa rin kay Kuya Romy
napaka-powerful quote ni Napoleon Hill, remember that your only limitation within the bounds of reason is the one which you set up in your own mind. Tulad ng excuses, 5 excuses, mga palusot ni Moses. Siya ang nagbigay ng limitasyon sa Panginoon, pero hindi umubra si Moses. Kumbinsidong-kumbinsido pa rin bandang huli. Okay, Moses. At aatasan ko ang kuya Aaron mo para tulungan ka. Pero tinatawag pa rin kita. Walang lusot. Sa happy to serve naman, na hindi tayo nagkaroon ng pagkatong talakayin ng happy to serve na motivational quote na sinishare po ay eto. Nasa Filipos chapter 4 verse 19, courtesy ni Kuya Romy, sinare niya sa fantastic Happy to Serve Cleaning Company. The cleaning company that loves to serve for over 12 years now. Sabayan niya ako mga kapanalig, ang aming mission. For your peace of mind, we leave no dirt behind. Ito po. At dahil kayo'y na kay Kristo, nasusulat po sa Filipos chapter 4 verse 19. Filipos chapter 4 verse 19. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Quote, discipline your thoughts to remain steadfast. Ano pong ibig sabihin ng steadfast? Matatag. Disiplinahin ang isip. Patakbuhin mo ang isip mo, kapanalig. Otherwise, patatakbuhin ka ng isip mo. And what you know is right. Itutuloy ko ng tuloy-tuloy. Discipline your thoughts, your isip, to remain steadfast, matatag, in what you know is right. The Maxwell Leadership Bible, page 791. Nasusulat sa James chapter 4 verse 2. James chapter 4 verse 2, it says, you have not because you ask not. Wala ka dahil hindi mo hiningi. Sinusugan ni Mahatma Gandhi yan. If you don't ask, you don't get. Kung hindi mo hiningi, ay wala ka. Hindi mo hiningi. Matthew 7:7, it says, ask and it shall be given. Ang napakagandang affirmation na galing kay Brian Tracy. Sa lahat ng kabiguan mo, kapanalig, ito ang napakagandang turo at proven ng affirmation, written na affirmation at saka oral. Ito po, I believe in a perfect overcome of every situation in my life. Kapag ka nababagyo ka, itong napagandang affirmation, pwede mong samahan sa akin. Sasamahan ko yung dahil God is forever in control and I am God's powerful champion. I believe in the Lord Jesus Christ, and I believe in a perfect overcome of every situation in my life. Galing kay Brother Alan. Na-quote ni Dr. David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big. Ito po, believe big. The size of your success is determined by the size of your belief. Think little goals and expect little achievements. Think big goals and win big success. Remember this too. Big ideas and big plans are often easier, certainly no more difficult than small ideas and small
plans. Well said. Ano po? At kagaya kahapon na lakas-lakas ng snow, kahapon na umaga, tandaan lang, lagi natin kung tayo sumusuong sa snowstorm, sa mga bagyo ng ating buhay, ano man yan, tingin natin bigat na tayo, ay tanggapin natin ang alok ni Lord Jesus Christ ng kapahingahan at kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng kalooban. Dahil sabi ni King Solomon nung siya ay tinanong ng ano ang ilang mga salita na makakatulong sa atin ngayon sa panahon natin at sa panahon ng mga darating. Walang gatol na sinabi ni King Solomon sa mga wise men, "This too shall pass." 4 words, mga kapatid. This too shall pass. Kung ikaw ay nalulungkot ngayon, this too shall pass ang dapat mong affirmation. Ibulong-bulong mo yan sa sarili mo. Kung mahina ang katawan mo, this too shall pass. Kung pinoproblema mo ang mga babayarin mo at anumang mga pinoproblema mo, this too shall pass. Sabi ni Pare Ramir Rivera, na kumpare kong ninong ni Demi, dalhin na magaan, lilipas ng magaan. Yan po ang kabuuan ng ating episode 90 sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng ating Panginoong Yesus. Ano pong lagi natin tatandaan? God is forever in control. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye now.